Puntahan po natin itong si Dr. Sibilio David ng ang Executive Director po ng National Water Resources Board o NWRB. Alamin lang ho natin, no, ano na ho ba yung mga paghahanda na ginagawa po nila para matiyak na magiging sapat ang supply partikular ng tubig na pangangailangan ho nating mga taga Metro Manila. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Sibilio David. Magandang hapon po, Alan, at sa aming katagapakinig ng pong programa. Opo. Nako, marami na hong nag-aalala, Dr. David, dahil nga ho sa kapag ganitong mga panahon na may mga balita na bumababa yung antas ng Angat Dam at pagkatapos mainit ang panahon na baka magka-problema po yung supply po ng tubig ho natin. Sa kayo ho ba, ano na ho ba yung mga paghahanda para matiyak po natin na magiging sapat pa rin ang supply po ng tubig po natin para sa Metro Manila, Dr. David? Opo, no. So nung pong nagsimula pa po nung Pebrero, no, ayon po sa pagpanaim natin, no, sa Pag-asa, no, ay nagkaroon po ng projection na baka po magkaroon ng El Nino, no, posibleng pagpasok po ng El Nino. Opo. Kaya po mula po nung panahon na yon ay sumabay na rin po na medyo patuloy na po ang pagbaba ng level ng mga dams po natin, no, particular po sa Angat Dam. Kaya mula pa noon ay naglatag na tayo ng mga posibleng mga contingency measures, no, para mapaghandaan, no, itong patuloy na pagbaba ng Angat Dam. Sa kasalukuyan po ay nasa 178.21 meters po ang level niya, at ito po ay mababa na, no, doon sa 180 meters, no, na minimum operating level po, no. Pagka ganito po kasi mga sitwasyon ay mas nabibigyan po natin ng prioridad, no, yung alokasyon ng NWSS, no, upang matiyak na yung supply ng tubig para sa Metro Manila po at mga karatig lugar ay sapat po, no. Yung po yung ginagawa nating aksyon sa ngayon. Opo. At sa parte na po naman po ng irigasyon ay pag ganito pong sitwasyon ay binawasan na po, no, yung alokasyon para po sa irigasyon. At pero ganun pa man, ay sa tingin po natin ay hindi na po masyadong maka-apekto sa ngayon po, kasi po yung nasa parang tinatawag nating malapit na o nag-aani na po, no, yung mga kasama nating magsasaka diyan sa Bulacan at Pampanga, kaya hindi na rin po ganun kalaki ang tubig na kakailanganin nila sa mga ganitong panahon. Kaya nga po sa susunod na buwan nga po, itong June, ay kung ganito magpapatuloy po yung sitwasyon na pagbaba ng dam, ay magkakaroon po ng suspension, no, ng pag-release po ng tubig para po sa irigasyon at mag-focus po mag-prioritize po tayo para po sa NWSS, para po sa water supply sa Metro Manila at mga karatig lugar. Opo. Pero sa ngayon ho ba ay yung alokasyon po na ibinibigay sa Metro Manila ay hindi pa rin po binabawasan na Dr. David? Sa ngayon po, no, nasa yung allocation po na binigay natin at 50 cubic meters per second. Sa tingin po natin sa kasalukuyan ay para sa buwan na to ay sapat po yan, no. Opo. Sapat po yung alokasyon na binigay po para sa WSS at sa tingin po natin ay sa kasalukuyan ay nananatiling manageable ang supply ng tubig. Ngunit maaari po kasing medyo mabilis pong magbago ang panahon, no, yung level po ng mga pag-ulan. Depende po sa mga pag-ulan mararanasan po natin sa mga susunod na mga panahon, ay kailangan din po natin mapaghandaan ito at yung level po kasi medyo mababa po sa minimum operating level. Opo. Yung binabanggit din po ng Pag-asa ay sabi nga ho, pati ho sa ibang mga nababasa ho natin online, baka magkaroon ng Super El Nino. Kung ito man mararanasan din ho natin sa bansa, sa Pilipinas, ano ho yung mga ginagawang senaryo, paghahanda para na sa ganoon kung sakaling makaranas ho tayo nitong mas malakas na El Nino, ay matiyak po yung mga supply po natin ng tubig, Dr. Sibilio? Ang DNR at ang NWRB at mga kapartner po nating ahensya, no, ay sa pangunguna po ng DNR ay nagkaroon po tayo nag-release na po tayo ng mga advisory, no. Una po sa mga tinatawag nating mga water service providers. Ito po yung mga
mga ahensya na nagbibigay ng supply ng tubig para sa mga kababayan po natin, no, Opo. sa labas po ng Metro Manila. Mm. So nagsabi na po tayo ng abiso na paghandaan po at ilatag din, no, yung mga contingency measures, no. Ano po yung mga pwede nilang gawin sa ngayon, no? Una po yung pagsasaayos po, no, nung mga tumatagas po sa mga linya para naman po walang masyadong Hmm. nasasayang, no, Opo, opo. doon sa mga facilities natin. At yung pong pag-advise nila ng water conservation, yung kampanya, no, sa mga kababayan po natin, no, na magtipid po at maging mas responsable po sa tubig, no. So yan po yung ginawa natin, no. At isa rin po ay yung hinikayat po natin hangga't maaari po ay kung pwede ay magkaroon po ng mga rainwater harvesting facility, no, kung may Yun. mga pagkakataon po, no. Mm. Kagaya po ngayon na kasamang Alan, no, may mga pag-ulan po tayong Oh, nararanasan, no, sayang nga kamag-anak, po, no, 'no? dito po sa Metro Manila, no. Mm. Kung may mga pagkakataon pong gano'n, mas kung ito po sana ay pwede nating ipunin at Opo. i-imbak po natin ng tama, no, na hindi naman po pagbahayan ng mga insekto, ay ito po ay malaking katulungan, no, para po sa pagma-manage po ng supply po natin kasi magagamit po natin ito sa mga gamit sa mga kabahayan na hindi lang nangailangan ng supply ng tubig na treated water na nagagaling po sa mga pasilidad ng NWSS at ng konsesyonaryo. Opo. At malaki rin po yung papel na gagampanan din po ng mga kababayan natin, Dr. David, dahil kung hindi ho sila magtitipid ng tubig at hindi mag-aaksaya, ay malaki ang malaki ang magiging epekto nito sa atin pong supply ng tubig. Sabi nga natin anumang pagtitipid o anumang hindi pag-aaksaya ng tubig malaking tulong na 'yan para nang sa ganoon ay hindi masayang yung atin hong supply ng tubig, Dr. David, di ho ba? Tama po 'yun, 'no. Kagaya po yung pag-aayos ng mga tagas sa kabahayan, Mm. kasama nga lang malaking bagay po 'yun, no. Kasi kung minsan po yung mga patak-patak na or mga konting tulo, ay 'pag yan po ay tuloy-tuloy ay malaki pong aksaya yan, 'no. Mm. Kaya at kung sa labas naman ng kabahayan natin, lalo po dito sa Metro Manila, kung meron po tayong makita, 'no, na mga tumatagas sa mga sistema sa mga labas ng kabahayan po natin, kung maaari po sana idulog agad ito, 'no, sa mga konsesyonaryo, no. May mga hotline naman po sila para po mabigyan ng karampatang lunas, 'no, para naman po hindi patuloy yung naaksayang tubig at sa ganitong panahon po kasi kasama Alan medyo napakaimportante po Opo. ng tubig at lalo po at patuloy na bumababa yung mga dams po natin, Mm. ay sana po ay magtipid tayo hangga't wala pa ho yung mga pag-ulan na inaasahan natin na dumating na po sana sa madaling panahon po Mm. para ma-recharge naman po yung mga dams po natin. Opo. Sa kasalukuyan pa, Dr. David, ilang porsyento pa rin po yung alokasyon ng tubig o yung supply po ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam na na isa sa pinakamalapit na dam po dito sa Metro Manila, Dr. David? Sa ngayon po, 'no, ay ito po ay umabot po ng 90% po, 'no, at ang Mm. tubig na ginagamit sa Metro Manila at Mm. karatig probinsya at mga lugar po ay yan po, 'no. Pero mas po itong mga nakaraang mga taon po ay may mga karagdagang pasilidad na rin po, 'no, Mm. na-establish ang mga NWSS at mga konsesyonaryo, lalo na po dito sa may Laguna Lake, 'no, Mm. at sa may Parañaque, Marikina at dito po sa may bandang Cavite, 'no. So may mga ah, pasilidad na po, no, na-establish para po makatulong sa mga supply po ng tubig, 'no, para nakakatulong na rin po ngayon bukod Mm. po sa Angat Dam. Opo. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan po as part na rin po ng contingency measure natin, ay pinahihintulutan na rin po natin, no, ang WSS at konsesyonaryo na pinayagan natin silang gamitin, no, i-activate yung mga deep wells po dito Mga deep po sa well. Opo. Metro Manila, no, Mm. na pwede po nilang gamitin kung sakali pong umabot dun sa mga panahon na oras na mangangailangan ng karagdagang supply bukod po doon sa supply na binibigay na nanggagaling sa Angat Dam po.
Opo, yung mga deep well po na yan ay may mga permit yan na Dr. David, kasi baka akala po ng mga kababayan natin kasi may mga ibang kumpanya rin na gumagamit ng mga deep well, yan ho ay kailangan may permit sa NWRB bago ho yan ma-operate, di ho ba Dr. David? Opo, sa ngayon po, no, yun pong mga lugar na to ay binigyan po sa amin ng listahan. At sabi nga ho natin ay Mm. sa party naman po ng NWRB, piniyagan po natin na nagamitin pansamantala po, no? Mm. Pansamantala pagka may mga pangangailangan pong ng tubig na hindi na po na kayang na makatulong po sa supply para po sa Metro Manila po. Kasi dumating na ho tayo sa punto dati dito sa Metro Manila na talagang bumaba po yung supply ng tubig. Ultimo, pati yung mga ospital noon na nagkaproblema. Sa ngayon ho, talagang isa ho yun sa tututukan natin para na sa ganun matiyak na hindi ho tayo magkaproblema ng supply dito sa Metro Manila, Dr. David. Opo, no, sa ngayon po, sabi nga ho natin, no, tayo naman po ay sa kasalukuyan pamahalaan po ay nagkakaroon po tayo ng whole of government approach, no, kasama po yung mga ibang ahensya ng pamahalaan at kasama rin po yung mga pribadong sektor ay nagtutulungan po tayo, no, para mabigyan ng seguridad, no, yung pangailangan po natin sa tubig. Kaya ganun pa man, kasamang alan, may tutulong din po, no, yung kababayan po natin. Kasi nga po, napakabilis po, no, yung supply po natin ng tubig, depende po, no, sa mga pag-ulan na mararanasan po natin. At kung medyo mababa po yan, ay kailangan po tayo ng gumamit ng mga karagdagang aksyon, no, para po mapangalagaan, no, yung supply natin habang wala pang mga pag-ulan na dumarating. Dr. David, maraming salamat po sa pagkakataon na makapanayan po namin kayo. Maraming salamat, Alan, at magandang hapon po sa ating lahat. Si Dr. Sebilio David, ang Executive Director po ng National Water Resources Board, ang atin pong nakapanayam. Ayan, ako, narinig nyo naman ho ha. Sa ngayon, meron pa ho tayong sapat na alokasyon, meron pa rin ho tayo na mga supply ng tubig na nanggagaling dyan sa Angat Dam. Nasa, sabi nga kanina ni Dr. David, ay 50 cubic meters per seconds pa rin ang alokasyon na inilalaan nila para sa Metro Manila. Sana ho, no, doon naman sa atin naman na bilang mga kumukonsumo ng tubig, maging wais or maging maging tama, maayos sa paggamit ng tubig. Hindi ho yung parang may sabi nga ni Dr. David, may tagas na nga yung mga gripo, yung mga tubo, hindi pa natin inaayos. Talagang magkakaproblema ho tayo pagka ganon. Lalo na kung hindi ho tayo magtitipid sa supply ng tubig, lalo pat meron ho tayong inaasahan na El Nino, meron ho tayong inaasahan na mga pagbaba ng Angat Dam, tuloy-tuloy pa rin, mababa na sa minimum operating level na 180 meters. Kaya ho dapat tayong tumulong. Sabi nga, ito ay tulong-tulong, a whole of government approach para na sa ganoon ay hindi ho tayo magkaproblema sa ating po supply ng tubig sa Metro Manila.